Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Bill na may kabuang budget na 6.326 trillion pesos, mas mababa ng konti sa orihinal na panukala na 6.352 trillion pesos. Nangunguna sa may pinakamalaking budget ang sektor ng edukasyon na may 1.0 trillion pesos na sinundan ng DPWH, DND, DILG, DOH, DA, DSWD, DOTR, Judiciary at DOJ. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang maingat na pagsusuri ng budget upang matiyak ang patuloy na pag-unlad ng bansa. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels and upper middle income status. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbito siya ng 194 billion pesos na halaga ng mga proyekto na hindi akma sa mga nakaplanong prioridad ng gobyerno. Kabilang dito ang 26 billion pesos na proyekto sa Department of Public Works and Highways na ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan ay mga lokal na proyekto na kinabibilangan ng kalsada, mga gusali at iba pang infrastruktura. Paliwanag ni Budget Secretary Amena Pangandama ng ilang items sa unprogrammed appropriations ay kailangang ibito dahil labag ito sa kanilang panuntunan na may 5% standby funds. And for this reason, after an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations which increased by 300%. Hataw Balita ngayon. Ilang minuto matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 6.326 trillion na pambansang pondo para sa 2025, nagsagawa ng kilos protesta sa Mindiola ang mga militanteng grupo sa pangunguna ng Makabayan Black Lawmakers. Anila insulto sa mga guro at healthcare workers ang pagbawa sa kanilang pondo habang pinalaki ang alokasyon para sa DPWH at militar. Patuloy din nilang kino-question ang pondo para sa ACA program ng DSWD. Napakarami pa po dito, napaka-eskandaloso na napakalaki ng pondo para sa military infrastructures at iba pang mga infrastructures ng DPWH. Doon napunta yung malaking bahagi ng pondo natin eh. Ibig sabihin, mas yun yung pinaprioritize ng current administration. Pareha lang din naman yung difference ng DPWH budget sa education. Parang token nga, sabi ni Congressman Arlene, kaya talagang talagang ginawa na lang nila ng paraan yan. At itong akap na ito, ito na naman pangalawang taon na naman ito. Kanino ba talaga mapupunta itong akap na ito? Hataw Balita ngayon. Bumaba ng 4% ang net trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. samantalang 6% ang ibinaba ng kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa SWS survey na isinigawa noong December 2024, ang Pangulo ay nakakuha ng 29% trust rating mula sa 33% noong Setyembre, habang si Vice President o ang Vice Presidente ay bumaba sa 23% mula sa 29%. Lumabas din sa survey na 98% ng mga Pilipino ang may kamalayan sa kanilang dalawa, ngunit mas maraming nagpakita ng kaunting tiwala sa kanila ngayong buwan ng Disyembre. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na sapat ang pondo ng PhilHealth kahit walang subsidy mula sa gobyerno para sa 2025 batay sa 6.326 trillion na pambansang budget. Ayon kay Recto,
May reserve funds na 280 billion pesos at surplus na 150 billion pesos ang PhilHealth. Siniguro rin ng kagawaran na tututukan nila ang paggastos ng PhilHealth sa susunod na taon upang mas mapabuti ang serbisyo nito para tugunan ang mga pangunahing sakit ng mga Pilipino. Hataw Balita ngayon. Sabay-sabay na sinira ng Police Regional Office Calabarzon ang nakumpiska nilang nasa mahigit 19,000 na iligal na paputok na may nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. Nakuha mga nasa 15,825 assorted firecrackers at 3,786 na piraso ng boga sa mga operasyon at inspeksyon na isinagawa mula December 18 hanggang 30. Ang operasyon ay bahagi ng kampanya laban sa iligal na paputok at pagsunod sa Republic Act 7183. Kasi yung kinakandak nating operation is kung ano lang yung talagang pinagbabawal. At alam naman natin na tradition na ito ng mga Pilipino na taon-taon ginagawa natin. Wala naman nagiging negative feedback so far at present. Hataw Balita ngayon. Nababahala ang mga doktor at healthcare workers sa Jose Reyes Memorial Medical Center o JRRMC dahil sa pagdami ng mga biktima ng paputok na umabot na sa 17 kaso bago magtapos ang 2024. Ayon kay Dr. Jose Bondoc, Chief Resident Orthopedic ng ospital, ang bilang ng mga sugatan sa paputok ay tumaas ng halos 2 beses kumpara naman sa nakaraang taon. At upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng kaso, nagsagawa ang JRRMC ng paghahanda. Kabilang ang pagdagdag ng mga kagamitan at pagbabantay ng mga doktor at healthcare workers sa ilalim ng Code White Alert. We've been doing this for years. No? The Department of Orthopedics has been leading the, ang tinatawag namin dito, BLAST. No? BLAST for the firework-related injuries. No? So for this year, we are well prepared as well as our whole department and the residents. Hataw Balita ngayon. Nakakapagtala ang Philippine National Police o PNP ng 15 kaso ng indiscriminate discharge of firearms isang araw bago matapos ang taong 2024. 6 dito ay naitala sa Calabarzon at ang iba ay sa National Capital Region at Central Visayas. 4 na individual ang nasaktan at 1 nasugatan matapos tamaan ng ligaw na bala. 10 tao ang naaresto at 9 na armas naman ang nakumpiska sa mga operasyon. Hataw Balita ngayon. Tinatayang lagpas 40,000 na mga pasahero kada araw ang aalis ng bansa kasunod ng pagpapalit ng taon ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Ito ay bunsod ng pagbabalik ng mga OFW sa kanilang trabaho abroad matapos ang holiday season. Sa kabila ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero, tiniyak ng BI ang maayos na operasyon sa mga paliparan sa bansa. Pinayuhan din ang mga manlalakbay na dumating ng maaga at tapusin ang mga kinakailangang dokumento para sa mas mabilis na proseso. Hataw Balita ngayon. Isang magnitude 5.8 na lindol ang yumanig sa Banggi, Ilocos Norte bandang umaga nitong Lunes, December 30. Agad na ininspeksyon ang ilang establishmento, kabilang mga mall at grocery store para sa posibleng pinsala matapos ang malakas na pagyanig ng lupa. Naramdaman ang lindol hanggang intensity 5 sa Ilocos Sur at Ilocos Norte habang umabot ito sa intensity 2 sa Apari at Lasam, Cagayan. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Justice ang tulong para sa 13 Pinay na na-repatriate mula Cambodia bilang mga biktima ng human trafficking. Dinala sila sa pasilidad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pansamantalang tirahan at bibigyan ng psychosocial counseling, medical assistance at iba pang suporta. Patuloy ang pagbabantay ng Bureau of Immigration laban sa mga illegal recruiter habang pinapaalalahanan ang publiko ukol sa panganib ng human trafficking.
Balita Ngayon. Isinagawa ng Commission on Elections o COMELEC kahapon ang live test ng Trusted Building Election Management System o EMS para sa 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections na sinaksihan ng mga election watchdog. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB at National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, mahalaga na hindi mabago ang hash codes ng Trusted Build upang matiyak ang integridad ng sistema ng halalan. Binuksan ng COMELEC ang proseso sa publiko para masuri ang sistema at magsilbing basehan ng mga kopya ng Trusted Build na idedeposito sa BSP. Any change that you do with the code will result in a change in the hash code. Okay? Sabihin kunyari, to be very specific, no? Pag pinalitan mo yung N to N, isang letra lang yan, ibang hash code na yon. Pinalitan mo yung color ng screen from blue to light blue, ibang hash code na yon, no? So yung hash code mo is yung identifier mo na yung actual program na yon, yun lang yon, no? Yan yung uniqueness niya. Hataw Balita Ngayon. Umabot na sa 7,707 persons deprived of liberty o PDLs ang pinalaya ng Bureau of Corrections sa Bucor mula January to December 2024, kabilang ang 102 na PDL mula naman sa New Bilibid Prison na pinalaya na rin kahapon December 30. Ayon kay Bucor Director General Pio Katapang, malaking tulong ang Good Conduct Time Allowance o GCTA sa maagang pagpapalaya ng mga PDL, kabilang na ang mga nakagawa ng heinous crimes. Inaasahan ng Department of Justice na aabot sa 20,000 ang mga PDL na mapapalaya sa susunod na taon. Tutulungan silang makabalik sa komunidad at makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Hataw Balita Ngayon. Para sa mga motorista bago magpalit ang taon dahil magpapatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis simula ngayong araw ng Martes, December 31. Base po sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 30 sentimos ang kada litro ng diesel. May rollback din na 30 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Habang aabot naman ng 90 sentimos ang tapya sa kada litro ng kerosina. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ang pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Hataw Balita Ngayon. Nag-alay ng bulaklak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Rizal Park, Luneta bilang pagunita ng ika-128 anibersaryo ng kanyang kabayanihan. Kasama ng Pangulo ang kanyang pamilya at hinikayat ang mga Pilipino na isabuhay ang mga aral ni Rizal, lalo na ang dedikasyon nito sa katotohanan at pagbabago. Samantala, bilang pag-alala pa rin sa Rizal Day, binigyan din ni Vice President Sara Duterte ang kahalagahan ng katapangan at pagtindig para sa tama upang magsikap para sa isang mas makatarungan at malayang Pilipinas. Sa paggunita natin sa buhay ni Jose Rizal, alalahanin natin ang kanyang katapangan sa harap ng pang-aapi. Ang napakatinding pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay maaaring manaig. Nagdesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim sa conditional implementation ang 12 special provisions ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Kabilang dito ang ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP at Payapa at Masaganang Pamayanan Program o PAMANA. Nilinaw ng Department of Budget and Management na hindi na may babalik ang tinapyas na 12 billion pesos na budget sa Department of Education at ang zero subsidy sa PhilHealth ay hindi na mababago. Pag wala na po sa enrolled bill, wala po siya. Hindi po natin pwede dagdagan yan. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala sa Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe
na ang pag-veto ng Pangulo sa ilang mga items sa General Appropriations Act o GAA ay nagpapakita ng kahalagahan ng disiplina sa pananalapi. Dagdag pa ng senador na ang pag-aproba sa conditional implementation ng ACA program ay mahalaga upang matiyak na ang mga benepisyaryo ay tunay na mga nangangailangan lamang. Tiwala rin si Senator Poe na hindi lamang mapipigilan ng GAA ang maling paggamit ng pampublikong pondo, kundi matitiyak din ang responsableng paggastos na naaayon sa mga prioridad sa pananalapi. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nadagdagan ang budget ng Office of the President para sa 2025. Paliwanag ni Bersamin, ito'y dahil sa nakatakdang mag-host ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa 2026. Humiling ang OP ng karagdagang 5.2 billion pesos mula sa Kongreso para sa 2025 National Expenditure Program na ayon kay Bersamin ay naaayon sa konstitusyon. After the submission of the NEP, humingi kami sa Congress ng supplemental funds in addition to what we proposed for the OP sa NEP to the tune of 5.2 billion pesos for 2025. Hataw Balita ngayon. Tinututukan ng Department of Social Welfare and Development ang kalagayan ng mga anak ng 13 Pilipinang surrogate mother mula Cambodia at pinag-aaralan kung may kakayahan ang mga nanay na itaguyod ang kanilang mga anak. Kung hindi kayang alagaan ng mga nanay ang kanilang mga anak, posibleng isailalim ang mga bata sa pangangalaga ng pamahalaan at isalang sa proseso ng adoption. Ayon sa Department of Justice, tutulungan ang mga nanay sa kanilang mga legal na hakbang upang maprotektahan ang kanilang mga anak. Kung may kakayanan ang mga nanay upang gampanan ang kanilang tungkulin bilang nanay, kung makita natin na hindi kakayanin yun, ay maaaring sa estado na muna ang mga sanggol at i-consider ang mga posibilidad sa kanila tulad ng adoption. Hataw Balita ngayon. Mahigpit na pinaalalahanan ng Presidente ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated o PPMDAI na si Lea Alapide ang mga mamimili na huwag mag-iwan ng paputok at pailaw sa mga lugar na malapit sa mga bata at alagang hayop. Pinayuhan din niya ang mga mamimili na magtanong sa mga dealer kung saan tamang ilagay ang mga ito upang maiwasan ang aksidente tulad ng pagsabog at sunog. Binigyang din ni Alapide ang kahalagahan ng pagbili lamang ng mga legal na paputok mula sa mga may permit na tindahan. Ilagay po ito sa maaliwalas na lugar at may maganda yung circulation ng air para po malayo po sa mga kusina. Yung mga may open flame, huwag po nating ilalagay doon. At siguraduhin na maganda ang impake ng mga produkto. Ilayo po natin ito sa mga bata or mga pets. Yung mga may pets, huwag din po natin i-expose ito sa mga hayop. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Yes, magandang araw amigo at Annie. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng isang eroplano ng Jeju Airlines sa South Korea. Humingi naman ng paumanhin ang may-ari at pamunuan ng Jeju Airlines sa mga pamilya ng nasawi. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa 179 ang nasawi matapos madulas at bumagsak ang Jeju Air Flight 7C2216 habang sinusubukang lumapag sa Muan International Airport sa South Korea. Kinumpirma ng National Fire Agency ang nasabing bilang kung saan 85 ang babae, 84 ang lalaki at 10 ang di pa matukoy ang kasarian habang 2 crew naman ito ang himalang nakaligtas.
Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng Jeju Air Flight 7C-2216. Ayon sa preliminary reports, maaaring bird strike o ang masamang panahon ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng sasakyan. Nagdeklara na ng 7 araw na pagluluksa ang buong South Korea bilang pakikiramay sa pinakamalalang trahedya na nangyari sa bansa. Humingi naman ng paumanhin ng may-ari at pamunuan ng Jeju Airlines sa pamilya ng mga biktima at nangakong makikipagtulungan ito sa investigasyon at masuportahan ang mga naulilang pamilya. Nangako naman na tutulong sa investigasyon ng kumpanya ng Boeing at ang pamahalaan ng Estados Unidos. Samantala, planong magsagawa ng safety inspection ang pamahalaan ng South Korea sa lahat ng Boeing 737-800 dahil sa nangyaring aksidente. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tumataas ang bilang ng mga kaso ng norovirus, isang nakahahawang stomach bug o sakit sa tiyan ngayong winter sa Estados Unidos, batay naman sa datos ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC na umakyat na sa 91 ang bilang ng kaso ng norovirus sa United States na naiulat noong December 5. Mas malaki ito kumpara sa naitala na 69 noong huling linggo ng Nobyembre ngayong taon at kumpara sa bilang na naitala noong December 2023 na may 65 kaso. Karaniwang kumakalat ang norovirus outbreak sa mga taong lugar gaya ng mga cruise ships, nursing homes at bilangguan, gayon din sa mga paaralan at sa mga lugar na magkakasama ng malapitan ang mga tao. Ilan sa mga sintomas nito ay pagsusuka, pagtatae, pagkahilo, lagnat, sakit sa tiyan, sa katawan at sa ulo. Maaari magsimula ito 12 to 48 hours matapos na mahawa ang isang tao. Karaniwang na ipapasa ang virus ng direct contact, gaya ng sa pagsasalo-salo sa kainan, paggamit ng parehong utensils na ginamit ng taong infected ng norovirus. Maaari rin itong makuha sa mga kontaminadong pagkain, tubig o lugar. Ayon sa mga eksperto, karamihan sa mga infected ng virus ay gumagaling sa loob ng 1 hanggang 3 araw. Nitong nakaraang buwan, daan-daang pasahero ng cruise ship ay nagkasakit sa 3 iba't ibang barko ayon sa CDC. Sa kabuuan, nasa 14 na ang naitalang kaso sa cruise ship, pinakamataas na bilang nitong Desyembre. Naitala rin ang 40 kaso ng norovirus sa Minnesota Department of Health. 2 beses na mas marami ito kaysa sa karaniwang bilang. Nasa 2,500 infections ang karaniwang na itatala sa Estados Unidos kada taon at mas tumataas ang bilang mula Nobyembre hanggang Abril. Ayon pa sa CDC, wala pang gamot ang norovirus at kahit sino ay maaaring mahawa. Upang makaiwas dito, dapat ay palaging ugaliing maghugas ng kamay at mag-disinfect ng karaniwang bagay na nahahawakan. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagpahayag si North Korean leader Kim Jong-un na ipatutupad nito ang pinakamahigpit na patakarang militar laban sa Estados Unidos. Bunsod ng nalalapit na pag-upo ni United States President-elect Donald Trump sa pwesto. Ito ang humahataw na balita ni Miguel De Leon. Hataw Balita Ngayon. Nangako si North Korean leader Kim Jong-un na magpapatupad ng pinakamahigpit na patakarang militar ang kanyang bansa kontra United States. Ayon kay Kim, itinuturing aniya ng Estados Unidos ang anti-communism bilang invariable state policy ng US na hindi kailanman magbabago. Ipinahayag ito ni Kim sa naganap na 5-day planetary meeting ng Workers' Party, isang buwan bago tuluyang umupo sa pwesto si US President-elect Donald Trump. Hindi naman inilahad ni Kim ang estratehiya nito kontra sa US. Kamakailan nagtakda si Kim ng mga gawain upang palakasin ang kakayahan sa militar ng Democratic People's Republic of Korea o DPRK sa pamamagitan ng advancement ng defense technology nito. Nanawagan din ang North Korean leader sa pagsulong ng science and technology sa bansa.
Dagdag pa rito, nagkaroon ng kasunduan sina Russian President Vladimir Putin at ang North Korean leader. Miguel Rey de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagbigay naman ng babala ang isang dating top advisor na maaari nang matuldukan ng political future ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ito ay matapos ang pahayag ni US President-elect Donald Trump ukol sa posibleng pagpalit ni hockey legend Wayne Gretzky bilang kapalit nito. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita Ngayon. Hello Charles, kumusta kayo dyan? Bakit ba nasabi ito ng dating top advisor ni Trudeau? Yes, Marie, nagsimula ito matapos sa banggitin ni United States President-elect Donald Trump na posibleng maging kapalit ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang hockey legend na si Wayne Gretzky. Nagbigay ng madilim na pananaw sa hinaharap sa politika ng punong ministro ang dating pangunahing tagapayo mula noong unang ibahagi ng buwan matapos ang pagbibitiw ni Finance Minister Chrystia Freeland sa kanyang gabinete. Noong Biyernes, inisip ng dating punong tagapayo ni Trudeau na si Gerry Butts na malabo na pamunuan ng Prime Minister ang Liberal Party sa susunod na halalan. Ayon kay Butts, ang pagbibitiw ni Freeland ay isang malaking dagok para sa partido at maaaring ibig sabihin nito na ang kapalaran pampolitika ni Trudeau ay natatapakan na. Dagdag nito, magkakaroon ang publiko ng ideya sa kung sino ang mas may karanasan at kung sino ang susuportahan kung makikita ang punong ministro at Gretzky sa aktwal na laban. Nagsisilbing pangunahing kalihim ni Trudeau si Butts nang siya ay nung siya ay manalo sa halalan noong 2015. Mula nang magbitiw si Freeland, humarap si Trudeau sa mga panawagan na magbitiw din. Sinundan din ito ng pagbibigay ng opinyon ni Trump tungkol sa pag-alis na nasabing dating opisyal sa gabinete. Sinabi ni Trump na ang pag-uugali nito ay talagang nakakalason at hindi nakatutulong sa paggawa ng mga kasunduan na mabuti para sa mga hindi masayang mamamayan ng Canada. Balik sa iyo, Marie. Oh, Charles, sige, abangan natin ng iba pang mga updates dito sa news mo na to, no? At stay warm kayo dyan. Salamat, Charles Corpus, mula naman sa Edmonton, Canada. Hataw Balita Ngayon. 3 miyembro ng Five Eyes Intelligence Alliance maaari nang mag-enlist sa Defense Force ng Australia simula January 1, 2025. Ito ay bilang bahagi na rin ng malaking recruitment drive upang mabilis na palawakin ang Defense Force ng Australia sa gitna ng umiinit na tensyon sa rehiyon. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon. Simula Enero 1, 2025, ang permanent residents ng Canada, United Kingdom at United States, 3 sa 5 miyembro ng Five Eyes Intelligence Alliance ay maaari na mag-apply sa Australian Defence Force o ADF. Maaari na mag-apply sa ADF ang mga nakapanirahan na sa Australia nang hindi bababa sa 12 buwan. Ayon sa bagong patakaran, ang mga aplikante ay hindi dapat nagsilbi sa militar ng ibang bansa 2 taon bago mag-apply sa Australian Defence Force. Dagdag pa rito, kailangan mag-apply ng Australian citizenship ang sundalong nakapasa sa ADF pagkalipas ng 70 araw ng serbisyo. Nauna nang pinahintulutan ang New Zealanders na mag-apply sa Defence Force ng Australia simula pa noong July 1, 2024. Binubuo ng Australia, New Zealand, Canada, United Kingdom at United States ang Five Eyes Intelligence Alliance. Ayon kay Veterans and Defense Personnel Minister Matt Keogh, bahagi ng National Defense Strategy ang recruitment, retention at pagpapalawak ng kakayanan ng defense workforce na siyang dahilan upang buksan ang applications sa non-Australians. Ito ay bilang tugon sa recruitment shortfalls ng dating administrasyon at paghahanda rin sa inaasahang posibleng major regional conflict pagsapit ng 2034. Sa ilalim ng inisyatibo, 350 non-Australians ang madaragdag sa ADF workforce kada taon simula sa financial year 2024. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon.
Magiging epektibo na ang bagong consular service fees sa Philippine Embassy sa Russia sa January 23, 2025. Samantala, may bagong schedule na rin ng Saturday consular services sa New Zealand para sa 2025. Ito ang humahataw na balita ni Lian Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Updated na ang bagong schedule ng consular service fees ng Philippine Embassy sa Russia epektibo sa January 23, 2025. Para sa detalye, bisitahin ang Facebook page nila sa facebook.com/PHLinRussia. Samantala, inanunsyo ng Philippine Embassy sa New Zealand ang schedule ng quarterly Saturday consular services para sa 2025. Alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng hapon ang operations at bisitahin lamang ang facebook.com/PHLNNZ para sa kumpletong detalye. Hiring naman ng Philippine Consulate sa Toronto, Canada ng telephone operator or consular clerk. Kailangan college graduate at may 1-year customer service experience, fluent sa English at Tagalog at Canadian citizen or permanent resident. Ipasa ang application letter at resume sa Consular Matters at philcongentoronto.com bago mag-December 31. Naglabas na rin ng consular outreach schedule para sa 2025 ang Philippine Embassy sa New Zealand. May outreach sa Queenstown South Island sa February 14 to 16 at sa Tauranga North Island sa April 11 to 13. Makikita ang buong schedule sa Facebook page nila sa facebook.com/PHLNNZ. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Stay safe at magandang araw. Hataw Balita ngayon. Nakahanda na ang mga team ng UNTV News and Rescue sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pagpapalit ng taon sa December 31. Si Lizel Nael humahataw. Hataw Balita ngayon. Taon-taon ay katuwang ang UNTV News and Rescue sa pagresponde sa iba't ibang uri ng aksidente at bilang paghanda sa pagpapalit ng taon, nagsagawa ng refresher course nationwide ang mga miyembro ng UNTV News and Rescue upang lalo pang mahasa ang bawat individual at maging handa sa maaaring masalunga sa nalalapit na okasyon. Pagkahalaga sa atin ang refresher. Para sa akin, para magampanan natin ang ating pag-responde sa bawat sitwasyon about ang gulo ng insidente at saka para ma-apply natin ng tama yung mga naadaanan natin ng mga trainings. Pag may refresher tayo regularly at saka bilang responder, kailangan natin maisagawa ng tama yung ating mga pag-responde sa pag-treatment sa pasyente. Sa ginagawang refresher, natutunan natin ang kahalagahan ng bawat procedures ng pag-apply o pag-approach sa bawat incident na nakikita natin o nahaharap natin o na-encounter natin sa scene. Kaya naman sabay-sabay na nagkaroon ng refresher course ang grupo at nagsagawa rin ng simulation upang mas maging makatotohanan ang pagsasanay. Ilan sa naging topic sa refresher course ay ang control bleeding, splinting, bandaging, C-collar application, backboarding, wound management at patient assessment. Isa ito sa adhikain ng UNTV News and Rescue na makatulong sa ating mga kapwa-taong nangangailangan sa panahon ng kalamidad at ng mga di inaasahang pangyayari gaya ng aksidente. Ang aking na-experience sa refresher ngayong araw ay napakasaya dahil nakikita ko kung paano yung mga kasamahan natin na tumutulong at nagiging partisipatibo sa ating ginagawang refresher. Nakikita ko din sa kanilang mga mukha na kung paano nila ginagawa ito ng nasa puso dahil gusto rin nilang tumulong sa ating mga kapwa-tao. 66 na teams mula Luzon, Visayas at Mindanao ang sabayang nakiisa sa gampaning ito. Ngayong papalapit na ang pagpapalit ng taon, sa kabila ng paalala ng pamahalaan na huwag nang magpaputok ay marami pa rin ang gumagamit nito. So ngayon po dahil ito ay pagpalit po ng taon, hindi po maiwasan yung mga kababayan natin na hindi pa rin mawala sa kanila yung mga paputok
So kadalasan po ang mga incident po ay mga naputukan po. So yung mga ni-refresh po namin ay kasama na po yung management ng burn, control bleeding, at saka at the same time po meron din kami mga splinting at saka mga backboarding po kasi kadalasan marami din pong mga motorista na umuwi galing sa mga party, so kadalasan po dyan nagkakaroon po ng mga aksidente. Handa po ang team na responde as bilang first responder doon sa mga insidente po na mangyayari po during sa December 31 po. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Hanggang ngayong araw na lamang pwedeng manatili sa bansa ang mga foreign worker ng mga Philippine offshore gaming operators sa POGO. Kaugnay nito ang nalalapit na implementasyon ng tuluyang pagbawal ng operasyon ng nasabing negosasyon o negosyo alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Binibining Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration o BI, upang magbigay ng detalye ukol sa kanilang mga hakbang at paghahanda para sa pagpapauwi ng mga dayuhang POGO worker. Magandang umaga po sa inyo, Binibining Sandoval. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Good morning, magandang umaga po, and Happy New Year sa inyo. Maraming salamat, ma'am. Ang unang katanungan natin, kumusta na po ang pagpapauwi sa mga foreign POGO worker? Gaano na po ba ito karami? Konti na lang po ba ang hindi nakakaalis sa bansa sa ngayon? Yes, Miss Annie, ang inaantay po natin ay yung 6,000 na hindi pa umuwi as of the second week of December. Sa ngayon po, doon sa operations natin, nakikita natin na marami, parang may mass departure ngayon itong mga online gaming company employees na mukhang inantay talaga yung kaduluduluhan ng taon para umalis. Pero at least po, they complied with the regulations. Ngayon, we're expecting maybe just a few hundred at baka meron pang magpaiwan na matitigas ang ulo. Kaya ang ulit-ulit namin sinasabi ay wala na pong extensions. Ang December 31 deadline, no chance of extending. Huwag na po silang mag-antay ng any other announcement for extensions. Sagad na po, December 31, they have to leave the country today, or else po, kapag hindi sila umalis ng bansa, they would be facing blacklisting. Okay. Ma'am Dana, once and for all, ulitin natin, ilan ang ini-expect natin na aalis ngayong 31st ng December, which is the last day? At kung may matitira pa, gaya ng ginawa niyong pahayag kanina, mayroon silang kakaharapin na mga penalty or mapipenalize sila. Anong hakbang ang gagawin ng ahensya kung sakasakali na mayroon pong hindi susunod, sa madaling salita, doon sa inyong kautusan? Yes, as of second week of December, may 6,000 pa tayo na inaantay na maalis ng bansa. So by this time, we're hoping nasa mga half or less than half na yan. Kasi for sure, meron po na matigas ang ulo na magpapaiwan. And yung magpapaiwan po, blacklisting and forcibly will be taken out of the country through a deportation proceedings. Medyo madugo po ang preparations ng Bureau para dyan. Kasi alam natin na meron at merong matigas ang ulo na magpapaiwan po dito sa Pilipinas and will not comply with the regulations. That's why our intelligence division ready na po sila. Come January 1, initiate na po ng investigations and locating na po kung nasaan yung mga naiwan or nagpaiwan dito sa Pilipinas. We're hoping it's just a few hundred by the end of the tally, pero inaasahan natin siguro papalo yan ng 1,000 to 2,000 yung mga nagpaiwan dito na nag-downgrade. So yan po ang medyo challenging na trabaho po ng Bureau of Immigration starting January 1. Okay, sa madaling salita, kung mayroon man po magpapaiwan, yung bilang na binanggit nyo, ang iyan po ang pupwede. Pero nakahanda naman ang inyong mga kasawahan para sila'y tugisin. So,
Napakagandang balita yan, mga kasambahay na nakikinig sa atin ngayon. Now, sa ibang issue naman po, kumusta ang ginagawang pagbabantay ng Bureau of Immigration laban sa mga illegal recruiter at human trafficking, Ma'am Dana? Yes, alam mo ma'am, kahit ganitong mga long weekend, mahabang bakasyon, yung mga tao, meron pa din ng mga sumasabay na mga human traffickers, attempts for human trafficking palabas po ng bansa. Just recently po, during the holiday season, may na-intercept po tayo na kung hindi ako nagkakamali, this is in Clark International Airport. 4 po na victims of human trafficking. Kasama po ang kanilang facilitator, parang nag-escort po sa kanila. They were being recruited para sa isang BPO, isang call center umano. Yun ang ipinangako sa kanila. Pero alam natin na itong mga fake na mga offers na ito, they end up working in scam hubs, yung mga kumpanya na hindi talaga call center, kundi nanloloko, dinadamay sila at ginagawa silang member ng isang sindikato kung saan nangloloko sila ng mga Western males para mag-invest sa mga cryptocurrency, fake cryptocurrency accounts. So ginagawa silang scammer essentially at nahihirapan po yung mga biktima na nakaalis na, yung mga nandun po sa ibang bansa. Dahil sila po ay hindi makapagsumbong sa gobyerno dahil sila po ay nararamdaman nila na part sila nung sindikato na yun. Kaya po nung na-intercept natin ito as well as other cases nitong mga nakaraang araw, inulit po ni Commissioner Viado ang warning, ang reminder sa mga kababayan po natin that want to work abroad na huwag pong pumatol sa mga ganito pong offers. Kasi ito po napakaganda ng mga offer nila, hundreds of dollars ang offer nila. Pero pagdating po doon, dahil illegal nga yung paraan ng pagkuha ng trabaho, ay nahihirapan po yung mga kababayan natin. Sometimes they are being subjected to physical torture which hindi po katanggap-tanggap sa atin. Okay. Ma'am Dana, sa ating mga kababayan na nakikinig dito at nanonood sa Hataw Balita, ano po ang pinakamensahe niyo po? Go ahead, ma'am. Thank you. Yes, ngayon pong holiday season, napakarami pong bumabiyahe. And it is a good sign. Ibig sabihin po, manumbalik na yung ating sigla ng international travel after the pandemic. So kung kayo po ay pabiyahe sa mga susunod na araw, wag po natin kakalimutan ng ating e-travel, e-travel.gov.ph. 72 hours bago po kayo bumiyahe. Maaari nyo na po itong sulatan, i-fill out po para maging smooth and seamless ang inyong travel. And please be at the airport kung kayo po ay palabas ng bansa. Check-in 3 hours before your flight at dire-diretso na po sa immigration area all the way to the boarding gate during that 3-hour period. And makakaasa naman po kayo in full force ang Bureau of Immigration, lalo-lalo na sa mga susunod na araw during the peak season para pagsilbihan po yung ating mga kababayan as well as yung ating mga foreign guests that might want to or that might be here in the country celebrating the holidays with us. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Thank you. Good morning. Samantala para naman po alamin ang latest sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, makakapanayam natin si Robert Badrina, ang weather specialist ng DOST Pag-asa. Ginoong Badrina, magandang umaga po. Ano po ba ang update dito sa 3 weather systems na umiiral ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa? Magandang umaga po, magandang umaga sa ating lahat. Sa ngayon nga, tama po yung binanggit niyo, 3 weather systems na nakaka-apekto sa ating bansa. Nariyan ang una po, itong northeast monsoon, particular na dito sa may extreme northern Luzon. Habang meron tayong shearline o yung pangganang malamig na hangin, ito yung magdadala ng maulap na kalangitan at malaking chance na ng mga pag-ulan, particular na nga dito sa may bahagi ng area po ng Cagayan, Batanes at Apayao. Magiging maulan din or malaking chance na ng mga pag-ulan sa may bahagi ng malaking bahagi ng Kabisayaan, ng Mindanao at ng Palawan, dulot naman
ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Sa nalalamig bahagi naman ng Luzon, inaasahan natin, kasama yung kamay nila dyan, ang mas maliit na tsansa ng mga pag-ulan o iba na lamang sa mga isolated o pulong-pulong mahihinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon, lalo-lalo na dito sa may Ilocos region. Wala tayong nakataas na gale warning at ibig sabihin nito, ligtas naman pumalaot ang mga sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat medyo malakas pa rin yung pag-alon ng karagatan, particular na sa may northern Luzon, dulot yan ng amihan o northeast monsoon. Samantala naman, wala tayong minomonitor na low pressure area sa kasalukuyan, so maliit na yung chance na magkaroon tayo ng bagyo at least for the year 2024. So yan po yung latest sa lagay ng ating panahon. Robert, mayroon ba tayong inaasahan na pag-ulan mamaya, lalo na sa hating gabi? Ngayong hating gabi, posible yung isolated lamang, no? Ibig sabihin, maliit yung chance ng mga pag-ulan, at least dito sa Metro Manila. But again, kagaya ng binanggit ko, dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao, at maging sa may southern part ng Bicol, posible pa rin yung mga pag-ulan. So mas malaking chance ng mga pag-ulan sa eastern section ng Visayas at ng kasama yung Bicol region. Pero dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, medyo maliit na yung chance ng mga pag-ulan except for the usual natin ng mga isolated light rains. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ginoong Robert Badrina ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po. Hataw Balita ngayon. Nais po nating anyayahan ang lahat ng mga ating mga kasangbahay. Ating balikan ang mga pangyayari at mga issue na pinag-usapan at nagmarka ng kasaysayan ngayong 2024. Samahan niyo po kami sa ating gaganaping Repaso 2024, ang UNTV Special Coverage. Mapapanood po yan mamayang alas 8 ng gabi, December 31. Live niyo po itong matutunghayan dito sa UNTV News and Rescue Channel 37 at maging sa ating mga official social media account. Ngayong December 31. Sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Hindi pa sila nakontento. Tinanggalan na nga nila kami ng prangkisa, kukunin pa nila yung jeep. Muli nating tunghayan mga isyung pinag-usapan ngayong taon. Ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Ayuda is not charity, it is justice. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Muli nating tunghayan mga isyung pinag-usapan ngayong taon. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Mga balitang tinutukan ng taong bayan at binantayan. Definitely hindi po ako spy. Repaso 2024, ang UNTV News and Rescue Year-End Special Coverage. I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. Salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta. Live ninyong mapapanood sa UNTV 37 at sa official YouTube channel ng nag-iisang public service channel ng bansa. Repaso 2024. Ngayong Martes, December 31, alas 8 ng gabi.
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Juan Kapitulo 12, talatang 49 hanggang 50. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. At yan po mga humahataw na balita ngayong maga ng Martes, ika-31 o huling araw sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Milyong salamat po sa Diyos at magandang umaga.